Ang istorya ay nag-umpisa sa panggugulo ni Toyman sa siyudad ng Metropolis. May bago itong armas at inaatake nito ang mga mamamayan. At nang tatamaan na sana sina Batman at Wonder Woman, ay prinotektahan sila ni Superman at siya ay naglaho. Malipas ang insidente ng pagkawala ni Superman, ay nagdaos sila ng funeral para sa kanya. Maraming mga tao ang nalungkot. Naglipanan na ang mga kriminal dahil wala na si Superman. Ngunit pinilit ni Lobo na palitan muna si Superman sa grupo. Si Superman ay nagkamalay, nagkakaroon siya ng kaunting problema sa pagtanggal ng malaking piraso ng aspalto mula sa kanya at may ilang kalmot sa kanyang kanang kamay. Napansin niya na pula ang araw at dahil kumukuha si Superman ng kapangyarihan sa dilaw na araw, nawala ang kapangyarihan nito. Gayunpaman, ang communicator niya ay walang nasasagap na audio, pero nakahanap ito ng signal at nagpasya siya na hanapin at magtungo sa pinagmumulan ng signal. Kumukuha siya ng kaunting pagkain at supply mula sa mga sasakyan sa mga labi sa kalsada. Pagkatapos ay nagsipon siya ng gasolina mula sa isa sa mga ito at umalis. Dahil wala na siyang matagpuan pang ibang bagay, siya ay nag-set up ng kampo isang gabi at inatake ng isang grupo ng mga nilalang na katulad ng lobo. Nilabanan niya ang mga ito at naipalayas niya sila gamit ang apoy. Upang maghanda para sa anumang panganib na maaring dumating, gumamit siya ng mga flare at isang mallet upang gawing pamalong bakal. Pinanday niya ang isang bar na bakal at gumawa siya ng pangkaraniwang ngunit epektibong espada. Hindi nagtagal, naubos ang gasolina ng kanyang sasakyan at nagsimula siyang maglakad, ngunit ilang sandali pa ay inatake siya muli ng mga nilalang. Nilabanan niya ulit ang mga ito pero nahirapan dahil sa dami. Sa huli, nagharap sila ng alpha ng grupo, napatay niya ang alpha at pinasunod ang natitirang mga miyembro, ginawang mga sled dog para sa isang bagong improvised sled na gawa sa sasakyan at suot ang balahibo ng pinuno. Mahaba ang paglalakbay at tumigil muna si Superman upang magluto ng pagkain. Binigyan din niya ang mga nilalang upang makakain din. Pagkatapos ng ilang araw, siya ay umabot sa mga guho. Matarik ang daan, kaya hindi na niya kinailangan ang mga nilalang. Pinakawalan na niya ang mga ito at ang iba ay nilingon siya sa huling pagkakataon bago umalis. Sa ibaba ay may masukal na gubat. May mga higanting insekto na kumakain at dahan-dahan siyang umatras para hindi siya mapansin. Matapos ang paglalakad ay napadpad siya sa isang lungsod at natagpuan ang pinagmula ng signal. Ang watchtower bumagsak sa lupa. Pumasok siya at sinubukan niyang ma-access ang computer nito. Sinabi ng computer na ang mga kinaroroonan ng natitirang league ay hindi mahanap, pagkatapos ay nagsara dahil sa mababang baterya. Si Superman ay nagdabog ng kanyang mga kamao sa galit at nagtanong ng malakas. Ano ang nangyari sa lahat? Isang boses ang sumagot. Sila ay namatay, Superman. Libu-libong taon na ang nakalipas. Isang figura ang lumabas mula sa mga anino, Vandal Savage. Sa mga hindi nakakaalam, si Vandal Savage ay kalaban ng Justice League. Isa siyang prehistoric na tao mula 25,000 years ago. Biniyayaan siya ng kapangyarihan ng immortalidad nang natulog siya katabi ng isang nahulog na bulalakaw sa isang malamig na gabi. Si Savage ay tila hindi partikular na masaya na makita si Superman at agad niyang ipinaliwanag kung bakit. Ang planetang kinaroroonan nila ay Earth, 30,000 taon sa hinaharap, at ang buong lahing tao, maliban sa immortal na si Savage, ay patay na. Nangangahulugang ang buong Earth ay pagmamay-ari na niya ngayon. Ipinaliwanag ni Savage na ilang buwan pagkatapos mawala si Superman, siya ay nagnakaw ng piraso ng puting dwarf star matter mula kay Dr. Ray Palmer at ginamit ito upang lumikha ng super weapon na batay sa gravity. Nang nawala si Superman,
Pinatay ni Savage ang natitirang Justice League at inihayag ang kanyang sarili bilang tagapamahala ng Earth. Gayunpaman, ang weapon na iyon ay nakagambala sa balanse ng solar system na dahilan para mamatay ang natitirang lahing tao. Sa pagkarinig nito, inatake ni Superman si Savage sa galit at hindi nito pinigilan. Halos durugin ni Superman ang ulo ni Savage sa isang bato, ngunit pinigil ang sarili dahil sa kaalaman na hindi namamatay si Savage. Inamin ni Savage na deserve niya ang galit ni Superman at higit pa, matapos ang mga milenyo ng kalungkutan at pag-iisa, napagtanto niya na ang kanyang pagkahumaling sa pananakop ay walang kahulugan. Ginugugol niya ang kanyang oras sa pagbabasa ng mga self-help na libro, pagtatrabaho sa iba't ibang imbensyon o sa mga libangan tulad ng pagre-restore ng ibang bahagi ng lungsod. Isa sa mga ito ay kinabibilangan ng isang spaceship na ninanais niyang gamitin upang mag-explore sa universe. Ngunit kalaunan ay pinili na huwag gawin ito bilang parusa para sa kanyang mga naunang kasalanan. Binigyan niya si Superman ng lutong bahay na pagkain at inimbitahan siya na manatili. Sa paglalakad sa mansyon isang gabi, natagpuan ni Superman ang isang time machine. Ginising niya si Savage at tinanong kung bakit hindi niya ito natapos, bumalik at pigilan ang kanyang mas batang sarili. Ipinaliwanag ni Savage na walang kabuluhan dahil ang disenyo ay hindi nagpapahintulot sa kanya na bumalik sa anumang oras kung saan siya ay buhay pa. Pero may naisip si Superman, ako ang pwedeng bumalik sa nakaraan. Dahil doon ay namatay na ako, di ba? Dahil nawala ako sa nakaraan at napunta dito, maaari kong pigilan ang nakaraang ikaw at pigilan ang pagkawasak ng mundo. Sumiklab ang kaalaman ni Savage sa pagkakaalam na ito. Nagtrabaho sila ni Savage na magkasama upang tapusin ang makina, ngunit natagpuan nila na hindi nila mapanatili ang portal na bukas ng walang mas malaking source ng power. Ang tahanan ni Savage ay pinapagana ng hydroelectric dam, ngunit kahit na 10 nito ay hindi pa rin sapat. Tanging isa lamang ang alam ni Savage, isang zero-point energy generator na kanyang itinayo, ngunit ninakaw mga 30 taon na ang nakalipas ng isang kolonya ng malalaking ipis. Sinimulan na ni Savage na gumawa ng isa pang generator, ngunit dahil kakailanganin pa ito ng 50 taon upang tapusin. Hinanda na nila ang kanilang armas at sila ay magbabalak na sumingit sa kolonya upang bawiin ito. Naalerto ang ibang mga ipis sa kolonya at nakipaglaban sila sa loob upang marating ang generator. Sa laban sa mga ipis, tila nahulog si Superman sa kanyang kamatayan sa hukay na naglalaman ng generator, ngunit sa halip, ang aparato, na ayon kay Savage ay tulad ng isang maliit na araw, ay agad na nagbalik ng kanyang mga kapangyarihan at nagawa niyang iligtas ang kanyang sarili at si Savage. Binuksan ni Savage ang portal at binigay kay Superman ang impormasyong kailangan niya upang pawalaing bisa ang plano ng kanyang mas batang sarili. Bago umalis, tinanong ni Superman kung ano ang mangyayari kay Savage kung siya ay magtatagumpay. Sinabi ni Savage na ito ang tatama ng aking pagkakamali at sana mapatawad, at sinabi niyang huwag mag-alala. Nagkamayan silang dalawang bago umalis si Superman. Pabalik sa kasalukuyan, tinutukan ni Deadshot si Batman gamit ang isang missile. Lumitaw ang kamay ni Superman at nahuli ito. Sa pagkagulat, ang League ay nagtipon-tipon sa paligid niya at naiyak si Flash sa pagbabalik nito. Nagustuhan ni Wonder Woman ang bagong bigote ni Superman at tinanong kung papanatilihin niya ito. Not a chance, tugon ni Superman. Maliban kay Batman dahil siya lang ang naniwalang hindi papatay si Superman nung nangyari ang insidente. Sinabi ni Superman kay Lobo na siya ay pinapalayas na dahil masyado itong bayolente at hindi League material, galit na umalis ang bounty hunter gamit ang kanyang motor. Sinabi ni Superman na ipapaliwanag niya kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit una
ay mayroon silang dapat gawin. Ang League ay naglipad sa aksyon kasama si Superman sa unahan. Sa hinaharap, si Savage ay tahimik na nakaupo ng mag-isa sa gitna ng mga guho ng Metropolis. Nakita niyang may isang espiritual na figura ng isang bata na tumatakbo, kasunod ay mas marami pang tao. Unti-unting nawala ang mga guho at pinalitan ito ng isang buhay na lungsod puno ng mga tao. Nakita ni Savage ang kanyang sariling katawan na nagiging translucent at mapagpasalamat na nagsabi, "Salamat, kaibigan ko." Bago siya naglaho sa bagong linya ng panahon,